Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Iskandalosang kabit. Kailan mo ba hihiwalayan niyang kabit mo? Tanong ng legal niyang asawang si Fritzy sa kanya. Literal na kabit. Palagi nakakabit sa'yo, oh. Uy, Fritzy, ano ba? Baka marinig ka niya. Nasa labas lang yung tao, oh. Mahinang saway niya sa kanyang misis. Sus, ako pa talaga mahihiya? Isa na nga itong nangangabit sa may asawa ng may asawa eh. At ako pa talaga mahihiya, ha? Nakapamewang na sagot nito sa kanya. Dapat nga eh, kayong dalawang mahiya. Tapos, gusto mong patuloyin ko yung babaeng yan dito? Aba, Vicente, umayos-ayos ka. At baka mabuhusan ko kayong dalawa na kumukulong tubig. Pinanlisikan siya ng mga mata ni Fritzy. Hiwalayan mo na yan, ha? Bago pa maghalo ang balat sa tinalupan. Napahinga ng malalim si Vicente at maayos na nagsalita. Nagdadalang tao si Nida. Pinalayas na siya ng mga magulang niya. Wala na siyang ibang matitirhan. Pwede bang dito na muna siya? Kahit sa banig lang siya. Delikado kasi yung bata kapag... Hindi pwede! Gumagawa-gawa ka ng katarantaduhan tapos dito mo ipipisan niya kabit mo? Aba, manigas siya! Manigas kayo! Hanapan mo ng matitirang bahayan o kung gusto mo, gumawa ka. Total, magaling ka namang gumawa ng bahay bata eh. Oh, tingnan mo Vicente. Tingnan mo. 8 ang mga anak mo sa akin. Tapos, itong dinadala ko, pangsya mo na ito sa akin. Tapos idadagdag mo yung kabit mo. Aba, napakagrabe mo naman. Marunong ka lang gumawa ng maraming bata. Pero itong bahay, ni Bubong, hindi mo magalaw. Aba, mahiya ka naman. Mahabang litanya ni Fritzy sa kanya. Fritzy, nagmamakaawa ko sa'yo. Ay, ngayon luluhod ka. Kailan mo nga ba huling ginawa sa akin yan? Oo, natatandaan ko na. Yung nag-propose ka sa akin. Tapos ngayon, luluhod ka para lang sa babaeng yan? He, hindi ako papayag. Giit niya. Nagsilabasa na ang mga marites sa kanya-kanya nitong mga bahay. Rinig na rinig nila ang lumalabas sa bunganga ng misis niya. Humalukip-kip lang si Nida. Tapos tinasan niya ng kilay ang mga kapitbahay na nagbubulong-bulungan. Itingin niyo dyan. May palabas bang sini dito? Umalis na kayo. Shoo! Taboy ni Nida. Alis, bago ko pa kayo pagbabatuhin ng tae ng aso. Malakas ang loob na dadamputin na sana ni Nida ang dumi ng hayop pero nagsitakbuhan na ang mga marites. Napairap ang kabit ni Vicente bago ito pumasok sa loob. Tapos hinarap ang legal na asawa ni Vicente na si Fritzy. Oh ano girl, dadada ka na lang ba dyan? Tatanggapin mo ba ako o hindi? Matapang at mataray nitong sabi kay Fritzy. Tumigil sa kakatalak si Fritzy. Ha? Hoy, anong attitude dyan? Lakas din ang loob mong umapak sa pamamahay na ito ah. Hindi naman nagpatalo ang legal na asawa. Sinagot niya si Nida. At ang lakas mong sabihin sa akin yan. Napamulagat ito ng mga mata. Ay, ano pala ito? Akala ko nakapangalan ito kay Vicente, my loves ko. Nakapamewang na sabi ng iligal na asawa. Sino ka ba para hindi ko sagutin? Ano ka, gold? Tuluyan ang nainis si Fritzy. Oo, bakit? Gold ako. Kasi akong tunay. Eh ikaw, kalawang. Kalawang ka lang. Dahil second option ka lang. Sagot pa niya. Gold daw, may gold na palang marupok. Marupok na sobrang dami ng anak. Ha? Marupok? Eh kung pukpukin kaya kita nito, ha? Hindi na nakapagtimpi si Fritzy. May dinampot na itong kahoy na may nakausling pako at magtatangkang ihampas kay Nida. Pero mabuti at naawat ni Vicente ang asawa. Huy, tama na Fritzy. Ano ba ha? Pigilan mo ko. Ihahampas ko talaga ito sa ulo niya. Tingnan ko lang kung makapagsalita pa yung bruhang yan sa akin ng masama. Fritzy, ano ba? Mas kinakampihan mo pa yung makating yan kaysa sa akin? Sumabat na si Nida. Siyempre no, akong kakampihan niya kasi mas maganda ako sa'yo. Ikaw, mukha ka ng losyang. Nandidilat ang mga matang pangaasar ni Nida sa babae. Aba! Galit na sanang susugod si Fritzy rito pero pinigilan na kagad siya ng asawa. Ano ba? Bitiwan mo ako! Halika na Vicente. Iwan na natin yung mukhang manok na yan at ang kanyang mga sisiw.
Hayaan mo sila dyan. Maghanap na tayo ng bahay, no? Kung ayaw niya tayong papasukin sa bahay mo, wala na tayong magagawa. Baling ni Nida sa kanya. Hoy, babae, ikaw lang ayaw kong pumasok dito. At yung asawa ko, aba, ang kapal mo pang gaganyan-ganyanin mo ako? Sino ka ba, ha? Ngayon lang kita nakita, ah. Sinipat ni Fritzy si Nida mula ulo hanggang paa. Kitang-kita nito ang diferensya nitong dalawa kahit na may nakaumbok din sa tiyan nito. Mas makinis ang kutis at maganda ng hindi hamak sa kanya. Mukhang fresh pa rin. Pwe, umalis ka dito at naaalibadbaran ako sa'yo. Umirap si Nida. Okay, sabi mo eh. Inilugay pa nito ang buhok na maganda. Halika na, Vicente. Umalis na tayo. Yaya ng kabit niya sa kanya. Napatingin siya sa kanyang asawang masamang-masama ang tingin sa kanya. Sige, subukan mo lang. Pagbabanta ng asawang si Fritzy sa kanya. Napalagok siya ng laway. Nida, sorry Hindi ako makakasama sa'yo. Ha? Bakit? Ang maliwalas na mukha ni Nida ay napalitan ng awa sa mga mata. Akala ko ba sabi mo nun eh, pananagutan mo ako. Oo, pananagutan kita. Pero hindi muna ngayon. Bumalik ka muna sa pamilya mo. Ano? Babalik ako kina nanay at tatay? Hindi pwede ito, Vicente. Alam mo naman na pinalayas ako ng mga walang kwenta kong magulang eh, dahil mas pinili kita. Nagsigunda na si Fritzy. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng asawa ko? Umalis ka na! O gusto mo kalag ka rin pa kita palabas? Hindi ikaw ang kausap ko, babae. Ano na, Vicente? Halika na. Pilit na yaya pa nito sa kanya. Nida, hindi talaga pwede. Sige, magwawala ako sa labas. Ha? Gulat na napamaang si Vicente. Ano? Sumama ka na sa akin. Ano ba, babae? Bakit mo pinipilit ang asawa ko? Ayaw nga niya sumama sa iyo eh. Huwag ka na mag-iskandalo dito, ha? Umalis ka na! Matiim ang mga mata ni Nida na lumabas. Maririnig na ang iyakan ng 8 anak nilang dalawa. Para bang madilim na presensya ang dumapo sa nidang ito nang lumabas at mangyak-ngyak. Samantala, ang kabit na si Nida ay nagngingit-ngit ang kalooban habang sinisipat ang kabuuan ng bahay. May nahagip itong medyo malaking tipak na bato. Pagkatapos ay ibinato sa bubungan ng bahay nila Vicente, kumalubog ang bubungan ng mag-asawa. Gulat naman si Fritzy. Ay, ano ba yan? Diyos ko! Nagsisiiyak naman ang mga anak na mag-asawa. Sunod-sunod na pagkalabog ng bato sa bubungan nila ang kanilang naririnig. Ang ingay sa tenga, nakakarindi. Nilabas na yun ni Vicente at saktong paglabas nito sa hita siya tinamaan. Aray! Ano, Vicente? Sumama ka na sa akin. Giit ni Nida. Ano ba, Nida? Sabi ko na aray! Makailang ulit siyang binato ni Nida ng bato. Ano? Hindi ka sasama sa akin? Pumulot ulit ito ng bato. Marami namang tao ang nakapaligid sa kanila. Pero malayo dahil baka madamay sila sa pamamato ni Nida. Sigaw lang ang mga ito ng sigaw. Sa tuwing magtatangka itong mambato, malalaki ba naman ang tipak noon? Sino ang hindi matatakot? Dinig na dinig ang mga palahong na iyak ng mga bata. Lumabas na si Fritzy. Aba, nandito ka pa rin palang babae ka? Ito naman ang pinagbalingan ni Nidang batuhin pero hinarangan ito ni Vicente at ito ang nasapol sa tiyan. Aray! Ano ba? Diyos ko naman, Nida! Napasapo naman siya ng bibig. Ano, Vicente? Sumama ka na sa akin kung ayaw mong idamay ko yung asawa mo. Teka, oo na! Natatarantang sumagot na si Vicente na kinakabahan. Sobrang hirap sa part niya na naiipit siya sa 2 babaeng ginawa niya ng katarantaduhan. Sige na, sasama na ako sa'yo! Sasama na ako! Nakasalag ang 2 kamay niyang pangharang sa kanyang asawa. Ayaw na niyang hintayin na matamaan pa siya sa ulo at pumutok yon. Ibinaba ni Nida ang malaking bato. Oh, edi malinaw. Ako pa rin pala talagang pipiliin mo sa huli. Nakataas ang kilay nito, tapos ay humalukip-kip. Tiningnan niya ang asawa na magkadikit na ang mga ngipin. Sorry Mahina niyang sabi dito.
Mapait ang mukha ng legal na asawa. Lumabas sa mga anak nila na nagtungo sa babae. Nakonsensya si Vicente. Hinaplos-haplos ni Fritzy ang mga anak na umiiyak. Maawa ka naman sa mga anak natin, Vicente. Nag-uumpisa ng maglawa ang luha sa mga mata ni Fritzy. Pinalis nito ang mga luha sa mga mata. Ano, Vicente? Nagbibilang ako ng oras. Teka lang, Nida. Nahahabag na tingin ang ipinakita niya kay Fritzy. Babalikan ko kayo. Magsusustento ako sa inyo, Fritzy. Alagaan mo mabuti ang mga anak natin, ha? Vicente! Isa! Nagbibilang na ang mainipin na babae. Sige na, sumama ka na sa babaeng yan. Hayaan mo na kami ng mga anak mo dito. Fritzy naman eh. Dalawa! Pumulot na ulit ng bato ang kabit. Kinabahan naman si Vicente na baka kapag nagkataon mambato ito ay matamaan ng isa sa kanyang mga anak. Basta, babalikan kita, Fritzy. Tatlo! Heto na, Nida! Heto na! Kinalong na muna niya ang pinakamaliit na anak. Pinatahan, tapos ay hinaplos ang tiyan ni Fritzy na pangsyam na anak niya. Ibinaba ni Vicente ang maliit na anak at pinuntahan ang nag-aalburutong si Nida. Nagkunyapit agad ito sa kanya. Bumulong naman na nanggagalaiti si Fritzy habang tinatanaw ang dalawang palayo. Mga makakate! Nang makalayo, heto na naman ang mga marites. Nagkukumahog na lumapit kay Fritzy. Tinatanong kung anong nangyari. May nagsabi pa nga na dapat sinabunutan mo. Fritzy! Magpatulong ka kay Sir Rafi Tulfo! Ireklamo mo yung babae na yan! Sabi ng pakialamerang matandang babae. Face to face kayo! Sabi pa ng isa. Kung ako yan, Fritzy, dapat nilupakan mo. Akala mo naman kung sino maganda. Anang bading. Sayang ang labanan ng dalawang juntis, mga ating. Pagkakataon na, sa unang pagkakataon, mangyayari itong sabungan ng mga buntis. OMG! Pupusta ako dito kay Kumaring Fritzy. Pwede ba? Magsitigil nga kayo. Pakialaman niyo ang buhay ninyo. Huwag nga kayo dito. Iyak na lang iyak ang mga anak ko eh. Nakuha niyo pang makimarites. Saway niya sa mga ito. Eto naman si Fritzy, nagmamalasakit lang kami sa iyo eh. Kaya nga ito mga kapwa ko mahal ko. I-cheer nyo na lang ako at ipagdasal na sana mabawi ko ang asawa ko. Umalis na ang mga kapitbahay ni Fritzy na kapwa niya kamarites. Pinuntahan niya ang mga maliliit na anak. Pinapasok niya ito sa bahay. Sabi pa nga ng panganay niya, bakit ganoon daw ang tatay nila. Pero ang ipinaliwanag na lang niya sa panganay na anak na nasa 12 years old pa lamang, may mga bagay na hindi na dapat ipaliwanag para malaman nila kung ano. Paglaki nila, malalaman din nila kung bakit ganito o ganyan na may pagtatalo o nagsisigawan. Naawa si Fritzy sa mga anak. Lintik na buhay naman ito. Pati mga anak ko damay. Ang hirap. Reklamo ni Fritzy sa sarili. Paano kaya ako nito? Sino magpapakain sa mga anak ko? Vicente, bakit ka ba sumama sa kabit mo? Hinaplos ni Fritzy ang mga anak niyang nagugutom na sa kapapalahaw ng iyak. Pasensya na kayo ha. Mangungutang lang ako sa tindahan ng gatas at asin. Kahit papaano mapunan niyang sikmura ninyo. Ibinaba niya ang kalong-kalong na anak sa kuna. Diyan lang kayo ha. Huwag kayong aalis. Mangungutang lang ako sa tindahan ng makakain natin. Lumabas na si Fritzy na mabigat ang dibdib. Pero hindi niya hinayaang kainin siya ng nakakalungkot na emosyon. Baka kasi makasama pa yun sa kanyang dinadalang sanggol. Umalis siya ng bahay. Pagkatapos ay isinarado ang pinto at bahagya itong hinarangan ng silya. Nang sa ganoon, hindi makalabas ang mga anak niya. Pumunta siya kay Aling Maseng. Aling Maseng, pabili po ng 5 pisong asin at 1 pak ng gatas. Dumukot siya sa bulsa ng barya at inilapag sa dikahoy na bungad ng tindahan. Pautang na lang din po ng 1 latang sardinas, 1 kilong bigas at kape, pati po biskwit. Padagdag na lang po sa listahan ko. Aniya sa matanda. Sige, teka lang. Kinuha ni Aling Maseng ang mga inutang at binili niya. Nahagip niya ang telepono sa isang banda.
Nais niyang matawagan ng mga magulang na miss na niya. Baka matulungan siya sa krisis pang-pinansyal na problema niya ngayon. Aling Masing, paggamit po ng landline ha. Padagdag na lang po sa listahan yung makukonsumo kong oras sa pagtawag po. Aniya sa matanda. Sige lang, iha. Salamat po. Pinindot na niya ang numero ng mga magulang. Sinugot din yun hindi kalaunan sa kabilang linya. Hello? Narinig kaagad ni Fritzy ang boses ng ina. Inay! Oh, Fritzy, bakit? May ginawa na naman bang kabulastugan niyang asawa mo? Si Vicente po kasi, sumama na po siya sa kabit niya. Ha? Akala ko ba hihiwalayan ng asawa mo ang kabit niya? Hindi po, Nay. Nadali po kasi ang kabit niya eh. Buntis po. Ha? Walang hiyayang lalaki na yan. Isusumbong ko siya sa ama mo. Inay, huwag. Alam niyo naman po si Itay. Masyado pong marahas. Baka pagtsatsyap-tsapin niya si Vicente at ilagay sa drum. Tapos itapon sa ilog. Diyos ko, ayoko po. Nako naman anak, anong gusto mong gawin ko? Palalagpasin na lang natin ang kagagawa ng mister mo. Aba, hindi ako papayag. Ina mo ko, kailangan niyang maturuan ng leksyon. Inay, ang kailangan ko po'y mabawi ang asawa ko sa nidang yon. Kailangan siya ng mga anak ko, Nay. Walang-wala na po kami. Hindi ko naman po magagawang makapagtrabaho kasi po walang magbabantay sa mga bata. Gustong-gusto ko na pong maghanap buhay, Nay. Para na rin po sa mga anak ko. Nag-umpisa nang pumalaho ng iyak si Fritzy. Ay, tulungan niyo po ako. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ina. Anong gusto mo? Diyan ako, tapos ako magbabantay sa mga anak mo? Tanong nito sa kanya. Nay, kung pwede lang po. Muli itong napabuntong hininga ang kanyang ina. Nako, mag-aanak-anak kayo ng marami, tapos hindi magawa-gawa ang responsibilidad. Ako nung mga maliit pa kayo, ginagampanan ko lahat ng responsibilidad sa inyo. Nay, iba naman to eh. Iba naman po kasi ang sitwasyon namin ngayon. Kung bakit ba kasi minahal mo yung asawa mong lapitin sa tukso? Kung pwedeng yung iba na lang, bakit diyan ka ba kay Vicente bumagsak? Nay, sinisisi niyo po ba ako? Hindi sa ganun, anak. Hindi na natin may babalik yung nakaraan. Ang sa akin lang, Fritzy, maging madiskarte ka sa buhay. Kita mo, hindi lang naman ikaw sa buong mundo ang dumadanas ng ganyan eh. May mas malala pa nga at lumalaban pa sa buhay. Para mabuhay pa dito sa mundo ng mas mahaba. Kaya ikaw, Fritzy, pinasok mo yan. Harapin mo. Hindi mo masusolusyonan ang problema mo ng isa pang problema. Hayaan mo, pagpunta ko dyan bukas, tuturuan kita, anak. Talaga po, Inay? Oo, pero hindi pwedeng hindi malaman ng tatay mo itong kinakaharap mo ngayon. Tay naman, huwag mo na sabihin kay tatay. Anak, paano ko siya malulusutan? Eh yung pa naman, masyadong makulit kapag hindi ko sinasagot na maayos ang bawat kilos ko. Eh kasi naman, si Vicente. Wala na tayong magagawa, anak. Sabihin na lang natin. Nay, masasapok ako noon. Eh kesa naman maging kaawa-awa mga apo ko. Walang magiging padre di pamilya dahil pinila ang kabit niya. Sige po, Nay. Sabihin po natin kay tatay. Ibinaba na ni Fritzy ang telepono. Iniabot ni Aling Masing ang mga binili at utang niya. Ito na nga din yung bagong listahan ng utang mo, ha? Salamat po. Inabot niya ang palarang nakalista ang mga utang niya. Siya nga pala, iha. Nabalitaan ko yung nangyari sa inyo ni Vicente. Eh bakit hindi may patulfo? Ay nako, Aling Masing. Wala na po akong panahon dyan. Sige na po, baka nagugutom na yung mga anak ko. Sige, iha. Yung utang mo, ha? Pahabol ni Aling Masing sa kanya bago magtungo sa kanilang bahay. Nadatnan niya ang maraming nakakalat na lata ng sardinas na walang laman sa lapag. Yun pala, ikinalat na pala ng maliit niyang mga anak ang kalakal na ibinebenta sa junk shop. Diyos ko naman! Ibinaba kagad ni Fritzy ang mga pinamili. Pinalo niya ang kanya maliit. Ay nako, pasaway! Iyak ng iyak ang bata. Ngawa ng ngawa. Iniligpit niya ang mga kalakal sa isang plastik. Malakas siyang napasigaw sa inis.
Pesteng buhay to, Vicente! Bumalik ka na kasi! Aniya habang naririndi na sa iyak ng mga bata. Napailamos na lang siya ng mukha. Panay linis siya rito. Linis doon, linis dito. Hindi na niya malaman ang gagawin sa bahay. Pagkaluto ng sardinas, nagpigalang si Fritzy ng kamatis na nilagyan ng bagoong at asin. Isa-isa niyang sinusubuan ng anak niya. Mangyak-ngyak siya sa kalagayan ng pamilya niya. At nakikinikinita niya sa sarili kapag kulang ang asawa niya para siyang binarahan ng karayom sa may lalamunan. Hindi siya gaanong makahinga dahil walang tumutulong sa kanya na mapalaki ang mga bata. Kung siya lang ang mag-isa, hindi niya kakayanin. Sumapit na lamang ang gabi na iniyakan niya ang nangyaring pagsama ng asawa niya sa kabit nito. Kinabukasan, dumating na rin ang nanay at tatay ni Fritzy na galing pa sa Paranaque. Nang makalapit ang mga magulang niya sa kanya, nagmano siya sa kanyang ina. Pero nag-aalangan si Fritzy na abutin ang kamay ng ama niya dahil baka masampal lang siya nito. Kaya pinansalagnan niya ang mukha. Oh, bakit ka ganyan? Kasi guilty ka. Ikaw talaga, oh. Malambing na sabi ng tatay niya. Tay, sorry po ah. Sinabi ko na sa iyo dati pa, hindi ba? Ng nanay mo na hindi kayo bagay ng lalaking yan. Pero anong ginawa mo? Sumama ka pa rin sa kanya. Tay, doon na po tayo sa loob. Nandun po yung mga apo ninyo. Namimiss na rin po kayo eh. Huwag yun na po ako dito sa labas, Sermonan. Nakakahiya po. Yan, nahiya ka pa ngayon. Nandito na tayo eh. Sinimulan ko na eh. Kaya nga po, Tay. Doon na po tayo sa loob. Doon na po natin tapusin yung sinasabi ninyo. Haba, sumasagot ka na ha? Pumagitna na ang kanyang ina. Oh, ano ba? Nagpapaliwanag lang ang anak mo eh. Doon na natin sa loob pag-usapan yan. Nagkakainitan na kayo dito eh. Masalamat ka, pinigilan ako ng ina mo. Hindi na sumagot si Fritzy. Pumasok na rin sila sa loob. Pinagtimpla pa niya ng kape ang tatay, habang ang tirang juice naman ang sa ina nito. May lagundi ka ba dyan? Inuubo ako eh. Hinging utos ng kanyang ina sa kanya. Sige po, Nay. Mangunguha lang po ako ng dahon ng lagundi dyan po sa tapat. Siya nga pala. Anong balita sa gago mong asawa? Buhay pa ba? Nagsimula ng ama niyang pakiramdam niyang mainit na ang ulo. Tay naman. Aba Fritzy, pumayag kaming magpakasal kayong dalawa ni Vicente dahil alam kong nagmamahalan kayo sa isa't isa. Hanggang sa huli niyong hininga, aalagaan ka niya at hindi sasaktan. Hindi pababayaan. Pero anong ginawa ng gagong yan ha? Tay, hinay-hinay lang sa pagmumura. Hinawakan na ng kanyang ina ang kanyang ama sa balikat. Baka tumaas na naman yung high blood mo. Balik stroke ka na naman yan. Payo nito sa asawa. Ito kasing anak mo hindi nag-iisip. Hayaan mo na yon, Tay. Nandyan na yan eh. Nakaraan na yon. Tsaka kita mo, 8 ang apo natin. At magiging 9 pa yan. Wala na tayong magagawa kundi suportahan ang anak natin na pag-iwanan. Sabi ng kanyang ina. Tay, sorry na po. Gusto ko lang po talaga magtrabaho at kung pwede, alagaan niyo po muna yung mga anak ko habang wala po ako. May tonong pakiusap niya sa mga magulang. Kapag yung Vicenteng yan nakadaupang palad ko. Ako, baka kung anong magawa ko sa kanya. Galit na sabi ng kanyang ama. Tay, huwag niyo pong gawin ni Vicente yan. Anong wag? Niloko ka niya. Pinako niya sa iyo sa West na iingatan kanya at hindi lolokohin. Pero anong ginawa niya? Sa tingin mo mapapatawad ko siya sa ginawa niya sa iyo, pati sa mga anak mo? Alam ko naman po yun, Tay. Pero di ba po, sabi niyo nga dati na datapat kung hindi niyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit sa inyong mga kasalanan. Yung pong nasa Biblia, kabisado ko pa nga nung pinatawad niyo kami noon. Fritzy, hindi nagagamot ng salita ng Diyos itong sakit na nararamdaman ko habang nakikita ang anak kong nagdurusa sa kamay ng minahal niya. Tay, sinisisi niyo po ba ako na minahal ko si Vicente? Anak,
Huwag mo na sagutin ang tatay mo. Kapakanan mo lang naman ang iniisip niya eh. Sabi ng kanyang ina sa kanya. Ganyan siya eh. Ako na nga nagmamalasakit sa kanya tapos sasagot-sagutin niya pa ako. Napahinga muli ng malalim ang ginang. Isa ka pa, tay. Matanda na yung anak mo eh. Alam na niya kung anong nakabubuti sa kanya. Ano ngayon kung mahal niya si Vicente? Wala na tayong magagawa doon. Tapos na, sumama ang asawa ng anak natin sa kabit niya. Ayun nga ang sinasabi ko dito sa anak mo, Teresita. Kapag pipili siya ng lalaki, yung alam niyang matino. Tay, matino naman ang asawa ko si Vicente eh. Natukso lang po siya. O sige, kampihan mo pa yung asawa mo, anak. Nasaan ngayon yung pinagmamalaki mong asawa? Sa halip na nandito siya para alagaan niya yung mga anak niyo nasaan siya? Eto kami mga magulang mo nandito lang para sa'yo. Nag-umpisa ng maglawa mga luha sa mga mata ni Fritzy sa namumuong sermon ng kanyang ama. Tay naman pagod na po ako. Pati po pag-iisip ko. Sana naman huwag niyo na itong palakihin pa, tay. Napahagulgol na ang babae. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na, bahala ka dyan. Tumayo na ang kanyang ama at takba na sanang aalis. Teresita, gusto mong samahan ang anak mo dito? Ewan ko sa'yo. Basta tutulungan ko ang anak mo makabangon ulit. Aalagaan ko ang anak natin at ang ating mga apo. Sa bagay, tayo din ang may kasalanan Tayong mga magulang niya. Kung hindi sana natin napabayan ang anak natin, di sana magkakaganito. O edi, binalik mo rin ang nakaraan. Sige, dyan na kayo. At ako hinihintay na ng mga kapusoy ko sa Paranaque. Baka doon may makita pa ako. Tuluyan na ngang lumabas ang mainit na ulo niyang ama. Panay naman sa katatahan ng ina niyang si Teresita kay Fritzy. Tahan na anak, ako'y nasasaktan ng sobra kapag nakikita kita ng ganyan. Hayaan mo, pagtulungan na lang nating dalawa. Ganyan lang talaga ang tatay mo. Ikaw na sana magpasensya. Nay, nasaktan lang po ako talaga sa sinabi ni tatay. Niyakap ni Teresita ng buong higpit ang kanyang anak. Ayan nakikiyak na din ang mga anak mo sa iyo. Hayaan mo anak, hihingi tayo ng tulong sa NGO. Sa munisipyo, basta lalakarin natin lahat. Hihingi tayo ng tulong sa gobyerno at nang may mapala naman tayo sa kanila. Sasamahan kitang lakarin ng lahat ng yon para kahit papaano matugunan ng mga pangangailangan mo rito, pati sa mga anak mo. Maraming salamat po talaga. Nay, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Samantala, nakahanap na sina Vicente at Nida ng pansamantalang mauupahang apartment. Tuwang-tuwa naman si Nida dahil feeling nito, ito ang pinili ni Vicente na makasama. Lingid sa kaalaman ni Nida, gusto na ni Vicente na hiwalayan ito dahil awang-awa siya kay Fritzy na mayroong 8 anak sa kanya. Humahanap lang talaga siya ng tiyempo na makipaghiwalay sa babae, nang sa gayon makalaya na siya rito. Pero hindi niya rin magawa kasi may anak pa siya kay Nida. Ay nako Vicente, panigurado matutuwa nito si baby. Magiliw nitong sabi sa kanya habang haplos ng haplos na paikot ang tiyan. Kami ang pinili mo ni baby natin. Ano kayang pangalan ng magiging anak natin, mahal? 4th month pa lang ang dinadala ni Nida sa sinapupunan nito. Bago pa lang, laging ang naiinis si Nida sa tuwing nawawala siya sa paningin nito. Hinahanap-hanap siya. Pagkatapos, bigla na lamang sisigaw. Yun pala, natutulog lang siya. Parang lagi itong nababalisa kapag nawawala siya sa paningin ng babae. Para bang gusto nito, palagi lang siyang nasa tabi ng babae. Uy, mahal, bakit ka ba walang kibo dyan? Agaw nito ng atensyon sa lalaki. Ha? Napaangat naman siya ng tingin kay Nida. Sabi ko, ano ipapangalan natin sa magiging anak natin na to? Tanong nito sa kanya. Hindi ko pa alam kung babae o lalaki yung lalabas dyan Mag-isip ka na lang ng name na pwede kung babae o pang lalaki na name. Ganun. Okay, sige. Kapag lalaki, Vicente Jr. Kapag naman babae, Natulala si Vicente.
Lutang siya noong mga panahon na yon at iniisip noon ng asawa niyang si Fritzy. Ha? Ano? Bigla siyang nagising sa kasalukuyan ng ubod ng lakas na sumigaw si Nida. Ano nga ulit yung tanong mo? Gago ka ba? Tinatanong ko kung ano ipapangalan mo sa anak natin. Sabi mo kapag babaeng anak, ipapangalan mo yung pangalan ng kabit mo. Teka, wag mo naman akong sigawan. Ayoko. Tatampo ko sa'yo. Uy, teka, saan ka pupunta? Bakit ka lumalabas? Hoy, Fritzy! Nida! Huwag mo akong pigilan, no? Uy, Nida, bakit ka tumatakbo? Saan ka pupunta? Uy, may sasakyan! Nida! Tabi! Tabi! Hindi na niya napigilan si Nida. Bigla na lang itong lumabas ng bahay nila, tsaka tumawid ng kalsada. Ang huling narinig ni Vicente ang pag-ugong ng sasakyan, ang mga taong bumubulong at ang pagsigaw ni Nida dulot ng sakit ng pagbangga dito ng tricycle. Iko! May dugo! Tulong! Dinaluhan kagad ni Vicente ang kabit niya. Vicente, yung anak natin! Huwag ka muna magsalita, Nida. Dadaling kita sa ospital. Ang anak natin! Tulungan niyo ako! Malakas na paghingi ng saklolo ni Vicente. Nagtulong-tulong ang mga taong nakasaksi sa pangyayari na itinakbo sa pinakamalapit na ospital si Nida. Subalit huli na dahil ang anak nilang dalawa ni Nida ay wala na. Nakuna ng kabit niya matapos ng malakas sa pagbagsak ni Nida sa kalsada. Sumasakit ang puso ni Nida. Pagkatapos ay biglang aaray. Napahagulgol ng iyak ng ubod ng lakas si Nida nang ibalita ng doktor na nalaglagan nito. Vicente, yung anak natin! Hinaplos ng lalaki ang likuran ni Nida. Pati siya ay napaiyak sa sinapit ng kanyang anak. Kasalanan mo ito eh. Kasalanan niya ni Fritzy. Mangulangya kayo. Pinagdadadampot ni Nida ang mga bagay na makita nito. Saka nito yon pinagbababato sa kanya. Uy, saglit, Nida. Ano ba? Huwag ka nitong gumawa ng eksena, no? Ang daming tao rito. Kamahimik ka. Nang dahil sa'yo, sa pangalan ng babaeng yan, na walang anak natin. Hindi nakaimik si Vicente. Sorry na. Sorry. Hindi pa ibabalik ng sorry ang buhay ng anak natin. Gusto kong bumawi sa'yo. Pwes, isa lang hihingin ko sa'yo. Huwag ka nang babalik sa asawa mo. Dito ka na lang sa akin. Akin ka lang. Ha? Oo na, sige. Huwag ka na sumigaw. Nakakahiya eh. Matiwasay na nakauwi ng kanilang inuupahang apartment sina Vicente at Nida. Inilagaan niyo ni Vicente hanggang sa makarecover ito at makamove on sa pagkamatay ng kanilang anak. Habang tumatagal ang pagsasama nila ng kanyang kabit, naiisip niya palagi ang kanyang pamilya, lalong-lalo na si Fritzy kung kumusta na ito at anong ginagawa nila, pati mga anak nilang dalawa. Napatingin siya kay Nida. Napagnilay-nilay ni Vicente ang lahat ng ginawa niya kay Fritzy. Talagang natukso lang siya noon kaya niya pinatulan si Nida na may gusto sa kanya. Nung nagtatrabaho pa siya sa talyer, kaya hindi na niya sinayang ang pagkakataon na sunggaban ang magandang isdang si Nida. Pero ngayon, labis-labis ang pagsisisi niya, ang lahat ng mga nagawa niya. Gaya nga ng isang kasabihan, hindi maitatama na mali ang isa pang pagkakamali. Kaya nakapagdesisyon na siya. Bukas ng umaga, hihiwalayan na niya si Nida. Umaga pa lang, sinabi na ni Vicente kay Nida kung anong desisyon nito. Nida, gusto ko na makipag-iwalay. Diretsang sabi niya sa babae. Ano? Vicente? Umagang-umaga tapos yan ibubungad mo sa akin? Ayoko na, Nida. Tapusin na natin ang relasyong nag-uugnay sa ating dalawa. Itigil na natin to. Magbagong buhay na tayo. Ayoko! Ano? Ayoko, Vicente. Ayoko mapunta ka kay Fritzy. Diba? Nangako ka na alagaan mo ko, hindi ba? Oo, kaso hindi ko na talaga kaya eh. Gusto ko nang tapusin ito. Ihatid na kita sa mga magulang mo. Ako na ang haharap sa consequence na ipapataw nila sa akin. Gusto ko nang itama ang lahat ng pagkakamali. Ayoko! Ano ba? Ang kulit mo naman eh. Napayak na si Nida. Halika na, Nida. Sumama ka na sa akin.
Ihatid na kita sa mga magulang mo. Ayoko nga sabi! Ano ba? Wala nang nagawa si Vicente kundi buhati ng makulit na babae. Ah! Napasigaw lang ito at nagpupumiglas. Bitiwan mo ko! Ano ba? Hindi nga ako makikipaghiwalay eh! Gago ka ba? Nagkakakawag na si Nida hanggang sa nasa isang mataong lugar na sila. Papara na sana si Vicente ng jeep subalit nakawala ito sa kanya. Marami tuloy tao ang nakasaksi sa biglang pagsampal sa kanya ng babae. Ayan, sana matawa ka na Vicente. Kapag sinabi kong ayoko makipaghiwalay. Nida, ano ba? Huy, tumayo ka dyan. Bakit ka lumuluhod? Marami na naman parang mga bubuyog ang narinig niyang nagsisibulungan sa paligid. Pinag-uusapan sila na panay sigaw ni Nida sa kanya. Nida, tumayo ka dyan. Gumagawa ka na naman ng kahiyan eh. Ang daming tao. Huwag ka rito mag-iskandalo. Hindi, ayoko, ang kulit mo. Ayoko sabi makipaghiwalay eh. Kumapit na sa kanya si Nida sa mga paa. Hindi siya nito pinapakawalan kahit na mapaya na sila sa palibot ng mga tao. May mga sumisigaw ng, Kuya, patawarin mo na yan. mayroon pa nagsasabi na, Kuya, si ate na magpupropose oh. Sagutin mo na. Bira lang mga babaeng ganyan. magkagayunpaman, hindi alam ng karamihan ang totoong nangyari sa kanilang dalawa. Tumayo ka na nga dyan. Pinipilit niyang itayo si Nida subalit makulit ito. Hindi ito nagpapatinag. Ayoko nga sabi, ano ba? Huwag kang makipaghiwalay sa akin at tatayo ako. Sorry, final ng decision ko, Nida. Ihatid na kita sa mga magulang mo. Ilang saglit pa, tumayo na ang babae. Nagulat si Vicente nang may hinugot ito mula sa likuran. Isa yung patalim. Lahat ay napasigaw nang biglang itutok ni Nida sa kanyang liig ang kutsilyo. Uy, Diyos ko ate! Huwag mong gagawin niya sa sarili mo! Marami pang ibang lalaki dyan, oh! Sabi ng isang usisero. Lahat ay kabado, maski si Vicente. Di niya akalain na mayroon pala itong itinatagong kutsilyo. Vicente, mas pipiliin ko na lang na mamatay kaysa mawala ka sa akin. Ayoko! Nida, bitiwan mo yan. Nakikiusap ako sa iyo. Ayoko! Sige, lumapit kayo. Itutuloy ko itong itusok sa dibdib ko. Napasigaw na namang muli ang mga tao. Nida, ano ba? Isa, itutusok ko talaga to. Nida, bitiwan mo yan. Sige, lumapit ka. Dalawa. Napatras ito at malapit ang ituloy ang pagpapakamatay. Dahil sa takot ng pagbabanta sa pagsusuicide ni Nida, napilitan si Vicente na bawiin ang kanyang desisyon sa kanyang kabit. Oo na. Sige na, bitiwan mo na yan. Hindi na kita hiwalayan. Inilaglag ni Nida ang kutsilyo. Saka siya nito hiniyakap ng mahigpit ni Vicente. Maraming salamat, Vicente. Akala ko, mawawala ka na sa akin. Ginantihan din niya yun ng pagyakap kay Nida. Napabuntong hininga na lamang siya sa nag-iiskandalo niyang pangalawang kasintahan. Nang makauwi na, pinatulog na niya si Nida sa sobrang pagod. Umisip siya ng paraan kung paano niya matatakasan itong kabit niya. Paano siya rito makakawala? Kinuha ni Vicente ng palihim ang cellphone ni Nida. Hinanap niya doon ang kontak ng mga magulang niya. Kinuha niya ang cellphone number ng ina nito. Sa kanya to minessage at ibinigay ang kumpletong address ng apartment kung saan sila ngayon. Nag-reply naman ang number ng nanay ni Nida. Tinatanong kung sino ito, pero hindi na niya yun sinagot pa. Sa halip, habang natutulog si Nida, nag-alsabalutan na ang lalaki. Tapos ay tumakas. Baka kapag kasi nagising pa si Nida, mag-hysterical na naman ito, saka gumawa ng eksena sa mga tao, para lang hindi siya nito hiwalayan. Madaling araw na umalis si Vicente sa apartment na yon para bumalik sa legal na asawa sa Marikina. Nananalangin na lamang siya na sana'y tanggapin siya ni Fritzy. At buong pusong hihingi siya ng kapatawaran at magbabago para rito. Isang oras din ang lumipas nang dumating si Vicente sa kanilang tahanang barong-barong. Nakahanda na siya sa magiging parusa sa kanya ng asawang si Fritzy. Kumatok muna siya tapos ay nagtao po. Subalit ang nanay pala ni Fritzy ang nagbukas. Magandang umaga po. Isang malakas na sampalang ipinamalas ng ina ni Fritzy sa kanya. Maganda ha?
Wala kang kwentang asawa! Sandali pa, lumabas na rin sa barong-barong na yun ng kanyang asawang si Fritzy. Nay, sino po? Ha? Ikaw? Bakit ka nandito, ha? Fritzy, patawarin mo ko. Lumuhod na siya sa mag-ina. Pagbabago na ako. Sana bigyan niyo ako ng pagkakataon para lang sa mga anak natin. Hindi! Malakas na sabi ng ina ng asawa. Aling Teresita, gusto ko po makasama ang mga anak ko. Gumawa ka na kaguluhan, Vicente. Tapos, ini-expect mo na tatanggapin ka ulit ng asawa mo? Hindi! Ayoko na uling masaktan pa ang anak ko! Tila naawa naman ang mga mata ni Fritzy. Nakikita na kasi nito ang pag-iyak ng asawa. Nay, bigyan naman natin si Vicente ng pangalawang pagkakataon para sa mga anak naming dalawa. Tumalim ang mga mata ni Aling Teresita kay Fritzy. Anak, akala ko ba nagbago ka na? Akala ko ba hindi ka na magpapakamartir ulit? Wala naman po sigurong masama, Nay, kung bibigyan ko po ng pangalawang pagkakataon ng asawa ko para magbago. Hay nako anak, uulitin lang niya yan. Sa una lang yan, tapos mambababae na naman yan. Aling Teresita, hindi na po. Napagtanto ko na po na mas mahal ko pa rin ang original ko. Masinserong sabi ni Vicente sa matanda. Tiningnan niya ang pinakamamahal na asawa na napangiti. Ako hindi ko alam sa inyo. Bahala na kayo dyan. Siguro nga, Fritzy, tama ang ama mo. Hindi ka na talaga nadala. Sabi ni Aling Teresita sa anak niya. Mahal ko po kasi siya eh. Sus! Kakainin mo rin ang lahat ng sinabi mo! Pumasok na ang matandang babae sa loob ng barong-barong. Ganun lang kadali kay Fritzy na patawarin ng asawa dahil batid nito na magbabago na si Vicente at naramdaman na hindi na ulit babalik kay Nida. Napatunayan naman yon ni Fritzy. Kumahid si Vicente at nagpakasipag para sa 8 nilang anak na magiging 9. Nakita rin ni Aling Teresita ang dedikasyon niya na totoong nagbago na siya alang-alang sa asawa at mga anak. Pinangaralan na siya na matanda. Mabuti naman at nag-iba ka na ngayon, Vicente. O ano, babalik na ako sa Paranaque. Sasabihin ko sa asawa ko na nagsama na kayo. At sasabihin ko rin na nagbago ka na, Vicente. Salamat sa pagmamalasakit sa iyong asawa. Tatandaan mo, huwag mo na ulit-ulitin yung sa anak ko, ha? Opo, Aling Teresita. Maraming salamat po. Sige. Lalabas na sana ang matandang biyenan niya nang mabulga ang mga mata ni Aling Teresita sa pagbato sa kanilang bubungang barong-barong. Ay! Napatili pa si Aling Teresita. Pagkatapos ay isang pamilyar na boses ang narinig ni Vicente sa labas. Lumabas ka dyan, Vicente! Lumabas ka dyan! Akala mo matatakasan mo ako sa apartment? Gago ka ba? Si Nida! Ani Vicente sa sarili. Oh, yung kabit mo, bakit nasa labas yan? Ewan ko, hiniwalayan ko na yan eh. Diyos ko, mahabagin. Hindi ako makakalabas nito. Namamato ang nasa labas eh. Nagwawala. Hay, nako. Napatili ulit sa Aling Teresita na makarinig ng pagkalabog sa bubungan. Fritzy, lumabas ka dyan. Babae ka. Walang iya ka. Dahil sa'yo namatay ang anak ko. Sigaw ng babae. Ano? Namatay ang anak niyo? Kuryosong tanong ni Fritzy sa kanya. Oo, basta mahabang istorya. Ano ha? Lalabas kayo dyan? O susunugin ko ang bulok niyong bahay? Narinig pa nilang pagbabanta ni Nida. Ako na po ang haharap kay Nida. Fritzy, Aling Teresita, dito lang kayo. Huwag kayong lalabas ha. Kayo nang bahala sa mga bata. Sabay na tumango ang mag-ina. Niluwa ng barong-barong si Vicente. Nida, nandito na ako. Oh, lalabas ka rin palang ungas ka. Pinahirapan mo pa ako kakasigaw dito. Sige, pakisabi sa asawa mo, lumabas siya rito. Magsabunutan kami ngayon. Nida, tama na. Umagang-umagay, ganyan ka. Ngayon, di ba? Umagang-umaga rin nung hiniwalayan mo ako. Wala kang pakundangan. Tapos, tinawagan mo pa ang nanay ko. Hindi naman dumating. As if naman na tatanggipin pa ako noon. Eh, ikaw ang pinili ko, no? Nida, tapos na tayo. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Hindi ako papayag. Ano? Hindi na rin nakapagtimpi si Aling Teresita at lumabas na rin ang barong-barong
para kumprontahin si Nida. Ay, babae! Huwag mong guguloyin ang masayang pagsasama ng mag-asawa dito! Bumalik ka na sa mga magulang mo! Huwag ka na rito magsisisigaw dyan! Nakakaya, oh! Ang dami ng tao nakatingin! Eh, ano bang kailan mo? At sino ka ba matandang mukluban ka? Aba, ang lakas mo rin, no? Napagsabihan ako ng ganyan! Magsasabunutan na sana si Aling Teresita at Nida pero lumabas na si Fritzy. Saka dumampot ng tae ng kalabaw sa gilid. Ibinato nito yon sa pagmumukha ng babaeng iskandalosa. Hayan ang nababagay sa'yo! Napasapo ng mukha si Nida. Inamoy pa niya ang tae ng kalabaw. Napapwes siya at pumakla ang itsura. Hayop kang babae ka! Lagot ka sa akin! Susugod na sana si Nida kay Fritzy pero mabuti ay may tumawag ng mga barangay tanod. Ay! Ano yan? Dito po, Manong. Ayun po siya, oh. Yung babae niyan, ang ingay-ingay. Nag-iiskandalo po rito. Pinadukot ng isang tricycle driver na lalaki si Nida sa mga taga-barangay. Ano ba? Bitiwan niyo ako! May dumating na rin mga pulis. Hoy, ikaw ba nang gugulo rito? Apo, Chief! Yan pong babae niyan! Huliin niyo! Nanggugulo yan dito! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Dapat yung mag-asawang yan ang huliin niyo! Pinatay nila ang anak ko! Pinatay nila! Sigaw ni Nida. Hindi na muling narinig pa ang pagwawala ni Nida ng isakay na ito sa police car. At isang malakas na wangwang ang umalingaw-ngaw sa baryong yon. Nagsialisan na rin ang mga tagapanood at usiserang mga kapitbahay na kampon ni Marites. Napanatag naman sina Vicente, Fritzy at Aling Teresita. Ay nako, iskandalosa pa rin. Ani ni Fritzy. Siguro naman hindi na makakalabas ang babaeng yun sa kulungan, di ba? Pagkatapos niyang gumawa ng eksena dito. Sabi pa ni Aling Teresita. At ikaw naman, Vicente, bakit ba baliw na baliw sa iyo yung babaeng yun? Ewan ko nga po eh. Siguro sadyang gwapo lang po ako. Saka maganda itong misis ko. Mwah! Hinilikan niya sa noo si Fritzy. Ayan na naman ang kayabangan mo. Sige na, aalis na ako. Lagi na lang nauudlot itong pag-alis ko. Sana dito matuloy na. Sige po, Nay. Ingat po. Paalam ni Fritzy. Ingat po kayo, Aling Teresita. Paalam naman ni Vicente. Dumaan ang mga araw na normal na nagsasama ang mag-asawang Vicente at Fritzy. Hanggang sa may nakikitang kakaiba si Fritzy sa mukha ni Vicente. Nang asikasuhin niya ang kanyang asawa. Mahal, bakit pala ganyan ang mukha mo? Para may mga pula-pula oh. Nakagat ka ba ng lamok kagabi? Hindi ba nagkulambo naman tayo? Nag-aalalang tanong niya kay Vicente. Wala yun. Baka naman nabinat lang ako sa pag-aaklas ng gulong sa talyer. O sige na, grind muna ako Parang may makain tayo lahat mamayang hapunan. Sige, mahal, ingat ka. Nagtukaan silang dalawa. Ngunit sa inaasahan ni Fritzy na pagkasigla ng asawa ni Vicente, pag-uwi ay parang hapong-hapo ito. Para bang biglang tumamlay at bumagsak ang katawan. Nang hipoy ni Fritzy sa leeg si Vicente, nanlaki ang mga mata niya na sobrang taas ng lagnat ng kanyang asawa. Diyos ko, Vicente, mahal. Maupo ka dyan. May ka dyan. Diyos ko, hindi ko na alam kung anong sasabihin dahil sa Hindi na niya alam kung anong sasabihin dahil sa pagkataranta ng magsuka si Vicente. Tulungan mo ako, Fritzy. Umiinit ang buong katawan ko. Fritzy! Fritzy! Vicente! Vicente! Malakas na napasigaw si Fritzy nang bumagsak ng tuluyan ang katawan ng asawa. Bigla itong kinumbulsyon. Tumirik ang mga mata nito tapos ay bumubula ang bibig. Diyos ko! Nahagipan niya ang suka ng kanyang asawa. Kitang-kita niya ang laman ng suka ni Vicente, maliban sa puro orange na kanin, may mga kumikibot-kibot pang iba't ibang uri ng insekto, langaw, ipis, alupihan at gagamba. Umalingasaw sa buong barong-barong ang amoy ng nabubulok na suka ni Vicente. Nakita pa niya sa bumubulang bibig ng asawa, ang puting bulang yon ay naging itim. Mga kapitbahay! Tulong! Ang asawa ko! Tulungan niyo ako!
Unti-unting nagpapantay ang dalawang paa ni Vicente. Napapansin din ni Fritzy na yung talampakan ng kanyang asawa ay namamaga, parabang namamanas. Maraming rumisponding mga butihing kapitbahay sa kinukumbulsyon na si Vicente. Naisugot pa si Vicente sa ospital, subalit naideklara itong dead on arrival ng mga doktor. Nang ipakita sa morgue ang bangkay nito na nasa body bag, namamaga ang katawan. Kitang-kita ni Fritzy ang asawa na lumobo ang tiyan. Diyos ko, magkasing laki na kami ng tiyan. Napahagulgol si Fritzy. Sumubsob ang mukha niya sa patay na katawan ng asawa. Wala na siyang pakialam kung amoy naaagnas na si Vicente, ang mahalaga ay maakap niya ito sa huling pagkakataon. Bakit, Vicente? Bakit mo kami iniwan? Palahaw niya ng iyak. Ngayon ka pa nga lang nakakabawi sa amin ng mga anak mo eh. Tapos ganito pa, iniwan mo kami kagad. Napakadaya mo, ang daya-daya mo. Vicente! Wala na siyang hinto sa paghikbi. Nakita pa niya ang asawa na may parang lumalabas na uod sa lieg nito. Kinausap niya ang embalsamador kung bakit ang agang naaagnas ng kanyang asawa. Ma'am, pakiwaray ko nabarang po yung asawa ninyo. Deklara nito. Nabarang? Opo, ma'am. Kapag ganyan po ang naging kondisyon ng iimbalsamuhin po namin, katunayan dati po akong albularyo noong kabataan ko. Tinuturuan ako ng ama ko. Yun po, alam ko po kung ano yung nakulam o nabarang sa isang taong patay. Pahayag pa nito. Bakit po? Sino po may gawa sa asawa ko nito? Tanong niya. Sa amin po sa probinsya po namin sa Apayao, malalaman mo kung sino ito kapag po yung bangkay niya sinunog nyo tapos yung abo ilalagay nyo sa palayok. Tapos may iuusal po kayong dasal. Kapag po binuksan nyo po yung palayok na yun, doon nyo po maririnig yung boses ng nambarang sa kanya. Po? Talaga po? Oo. Tapos ma'am, hindi nyo rin po ba namamalayan? Na ano? Binabarang rin po kayo ng taong yon. Kayo na po ang sinusunod niya. Ha? Bakit? Yan po, meron na po kayong pantal sa muka. Dinadasalan na po kayo ng mambabarang sa inyo. Kinapa ni Fritzy ang kanyang muka. Tumingin pa siya sa transparent glass ng pinto sa may morgue. Nandoon nga, meron siyang pula-pulang parang pantal na lumalala. Diyos ko, Manong, paano ko matatanggal to? Ayoko pa pong sumunod sa asawa ko. Marami po akong anak. Kailangan po ako ng mga anak ko. Gusto ko pong matalong ng babarang sa amin. Pakiusap ni Fritzy sa embalsamador na isa palang albularyo o manggagaway. Ang masama po niyan, ma'am, kapag ikaw isa na rin sa nabiktima na ng barang na yon, tapos nagtagumpay siyang barangin ka, isusunod niya yung mga anak mo at iba pa niya mga mahal mo sa buhay. Malakas ang pambabarang niya. At hindi siya titigil hanggat hindi siya nasisiyan na gumanti ng gumanti sa angkan ninyo. Lahat, idadamay niya. Pero, Manong, paano nga? Paano ko po siya matatalo? Bakit? Kilala mo na ba yung nambarang sa asawa mo? Wala pong duda, Manong. Kilalang kilala. Nakamata at diretsa niyang sabi habang iniisip ang mukha ng kabit ni Vicente. Si Nida. Bulong niya sa hangin. Kung ganun po, ma'am, hindi na po ba ibuburo lang asawa ninyo? Tanong ng embalsamador. Opo, Manong. Kung yun sana ang paraan para matalo ang nambarang kay Vicente, kailangan ko po makamit ang hustisya sa asawa ko. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Nagliliyab na ang mga mata ni Fritzy sa galit. Saka isa pa, Manong, wala rin po kaming kapera-pera sa pamburol ng asawa ko. Meron pong libreng cremation, ma'am, sa kabilang bayan. Doon nyo na lang po ipakremate yung asawa nyo. Sige po, maraming salamat po talaga. Wala nang inaksayang pagkakataon si Fritzy. Dinala na niya ang bangkay ng asawang si Vicente sa krematorium sa isang bayan sa Marikina. Masakit sa kalooban niya habang tinutusta ang patay na katawan ng kanyang mahal na asawa. Nang maging abo, sinunod ni Fritzy ang sinabi sa kanya ng albularyo. May ibinigay sa kanyang isang sulat kamay ang embalsamador na albularyong yon. Yon ang babasahin niyang dasal para matalo ang nambarang sa kanya. Ang abo ni Vicente na nasa urn, inilipat niya sa palayok.
Pagkatapos ay nagtirik si Fritzy ng 6 na pink na kandila paikot sa palayo kung saan ang mga labi ng abo ng kanyang asawa. Taimtim niyang binasayo ng paulit-ulit. Humangin doon ng malakas. Hindi yun pinansin ni Fritzy. Kahit nahipa na ng hangin ng mga nakasinding kandila, ilang saglit pa ay may tumunog sa kanyang puno ng tenga. Namalaya na lang niya na dumapo sa palayok ang iba't ibang uri ng insekto. Lumayo saglit si Fritzy sa labi ng kanyang asawa hanggang sa sumabog ang palayok na yon. Napaubo si Fritzy. Narinig niya sa ilang ang sigaw ng sakit ng pamilyar na boses na si Nida. Tama na! Nakita niya ang kalagayan ni Nida na namamaga ang buong katawan. Lobong-lobo ito. Pagkatapos ay luwang-luwa ang mga mata. Ni katiting, hindi nakaramdam si Fritzy ng awa kay Nida. Tuwang-tuwa pa siya sa nakikitang nahihirapan ng kanyang karibal sa puso ni Vicente. Yan ang nababagay sa iyo, hayop ka! Hayop ka! Muling pumalaho sa sakit si Nida. Ayoko na! Nang pumutok ang eyeballs ni Nida, may mga lumabas na langaw doon. Nagsiliparan. Sumunod na pumutok ang mga kamay nito at panghuli ay ang tiyan. Sumabog pa ang mga lamang loob ni Nida bago ito malagutan ng hininga. Totoo nga ang sabi ng embalsamador. Kung ilan ang tinirik mong kandila sa taong nabarang, heto 5 kandila, 5 beses ang hirap na sasapitin ng mismong nambarang. Napangiti si Fritzy. Tiningnan niya ang mukha sa salamin. Wala na ang mga pantal niya sa mukha. Magaling na siya. Napayuko si Fritzy nang makita niya ang kalat-kalat na abo ng asawang si Vicente. Inipon niya yun at inilagay sa urn. Matapos ang 1 buwan, nailibing si Vicente sa isang columbarium. Sinagot ng embalsamador ang puntod ng asawa. Dahil napag-alaman din niya na yung embalsamador na yon na albularyo pala ay bunsong kapatid ng lolo niya. Magkamag-anak pala sila. Nabalitaan na rin ng mga magulang niya ang nangyari. Kahit ganun pa man, naawa ang ama ni Fritzy kay Vicente. Nagsimula pala kasing magbago ang lalaki tapos babawiin pa ng Panginoon ang buhay nito. Basta po, Tay, gagawin po ang lahat na makakaya ko para buhayin po ang 8 anak ko na magiging 9 na. May 2 na po akong high school, tapos may 4 na elementary. Buti, napasok po akong isang cashier sa isang grocery. Kumakayod din po ako sa paglalaba. At eto pa pala, Nay. Ipinasa ni Fritzy ang telepono sa ina niyang si Teresita. Oh, hello. Kumusta ka dyan? Nagpupusay ka pa ba? Dako, tigil-tigilan mo na yung kasusugal mo. Baka mahuli kayo ng mga parak dyan, ha? Huwag mo na akong alalahanin dito. Ako nang tagabantay ng mga apo mo dito. Nasisiya naman akong mag-alaga ng mga bata. Kung gusto mo, dito ka na rin tumira. Parehas nating alagaan ng mga apo natin dito. Malilibang ka pa. O siya, sige. Ibababa ko na ito, ha? Nako, baka mahal na itong oras na ginugugol natin sa landline ni Maseng. O siya, sige na. Ibinaba na ni Aling Teresita ang tawag. Nay, sige po, aalis na po ako. May racket pa po ako nabata sa purok. Pagpapaalam ni Fritzy sa kanyang ina. O sige na, anak, mag-iingat ka, ha? Opo. Anak? Lumingon si Fritzy sa kanyang ina. O, bakit po, Nay? Napaniginipan ko nga pala si Vicente. Dumalaw siya sa akin. Sabi niya babawi daw siya basta sumama ka lang sa kanya. Pananakot nito. Naku, Nay, huwag nga kayong ganyan. Kaunti na lang at maniniwala na ako sa inyo niyan. Sabi mo kay Vicente, Nay, oras na malaman kung may ginawa sila ni Nilda sa kabilang buhay, papatayin ko siya. Ha? Ano yon? Double dead? Biro lang po, Nay. Panigurado naman po na yung asawa ko ay mapupunta sa itaas at yung isa naman ay sa ibaba. Kaya malabo sila magtagpo ng landas. O sige, Nay, aalis na po ko. O sige, anak, ang daldal mo. O, ayan na yung mga kamarites, nanguusisa na naman. Naku talaga to. Oy!
Walang bagong issue. Patay ng iskandalosang sinida na yon. Wala na kayong aabangan. Magsibalik na nga kayo sa kanya-kanya yung mga buhay, no? Umalis na kayo, sige na. Baka kayo'y mabarang ko. Taboy ni Aling Teresita sa mga osisero't osisera na palaging may bit-bit na chismis. Kasabay noon ang pagtakbo ng mga ito. Sige, i-chismis nyo na mambabarang ako. At saka malakas na tumawa ang mapagbirong matanda. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Gayuma Gone Wrong. Aba, ganda ng ayos natin Mukhang rarampa ka na naman ngayon Saan ba punta? Pagpuna ng lalaking si Robbie. Humawi naman ang buhok ang babaeng si Sonia sabay tingin na parang nangiinsulto. Bakit? Sasama ka? Kaya mo bang maging scorer? Sarkastikong sabi ni Sonia sa asawa. Magkikita na naman kayo ni Eman? Tanong ni Robbie na parabang normal na lamang sa kanya ang ganong usapan. Oo, ano? Sama ka? Kaya mo? Gago ka pala Gagawin nyo lang akong watcher habang nagtitikiman kayo? Hintayin na lang kitang makauwi para ako naman. Nakangiting wika ng lalaki. Ngunit sa loob-loob niya ay nakakaramdam na siya ng galit. Mga iilang buwan na rin kasing ganoon ang kanilang setup. Pumayag na lang si Robbie sa ganoon dahil takot siya na baka hiwalayan siya ng babae. Isa pa sa kinababahala niya ay hindi naman sila kasal. Kahit kasi anong gawing pamimilit ni Robbie ay hindi pumapayag ang babae. Isa lamang ang laging sinasabi sa kanya ni Sonia. Magpapakasal ako sa'yo kapag marami ka ng pera. Linyang tumatak kay Robbie kaya palagi siyang nagsisipag sa trabaho. Kaya kung hindi ka pa mayaman, huwag ka na magreklamo. Tugon ni Sonia. Anong oras ka naman uuwi? Lumapit si Robbie sa babae at hinalikan ang balikat ni Sonia. Hindi ko alam. Depende kung kailan ko matripan na umuwi. Siya nga pala, baka may dumating na parcel ko Bayaran mo muna. O sige na, aalis na ako. Naglakad na ang babae palabas ng kanilang pintuan. Napaupo na lamang si Robbie sa kanilang maliit at maalikabok na sofa. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki dahil sa inis. Papatunayan ko sa'yo, nayayaman din ako. Tapos, hindi mo nakakailanganin pa makipaglandian sa ibang lalaki. Tandaan mo yan, Sonia. Sabi niya sa sarili habang nakatingin sa kisame. Makalipas ang ilang oras, ay nabagot ang lalaki. Kaya tinawagan na lamang niya ang matalik na kaibigan na si Jomar. Ang lalaki na sa tuwing siya ay may problema, ito ang unang dumadamay sa kanya. Problema mo na naman si Sonia, no? Tanong ni Jomar sa kanya habang nanguya ng chichirya. Ano pa nga ba? Nakakasama na ng loob Nasanay na siya na dalawa kami ni Eman sa buhay niya. Parang naghihiraman na lang kami ng asawa. Inis na wika ng lalaki sabay tungga ng isang baso na may gin. Di ba pre, sinabi ko naman sa'yo na mas marami pang ibang babae dyan. Naiintindihan ko naman na maganda si Sonia kaya ayaw mong palitan. Pero pre, mas marami akong kilala na magaganda rin, mas sexy ba? Pangdidemonyo sa kanya ni Jomar. Alam mo naman na si Sonia lang ang gusto kong mapangasawa pre. Hindi ko kayang palitan si Sonia. Ang tagal na namin. High school pa lang kami, naglalaspagan na kami. Ewan ko sa'yo, Robbie. Pero sige, kung si Sonia talaga ang gusto mo, may iba akong paraan para ikaw na lang ang laging uuwian ng asawa mo kuno. Nakangiting wika ni Jomar. Umayos ng pagkakaupo ang lalaking si Robbie at naintriga sa sasabihin ng kaibigan. Bakit? Ano na naman yan? Lumingon-lingon pa si Jomar sa labas kung may nakikinig sa kanila. Nang mapagtanto na wala naman ay agad din siyang nagsalita. Pre, gayuma! Nagkatinginan sila ng matagal ng kaibigan niya dahil sa ideyang yon. Napaisip si Robbie. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Wala kasi siyang alam sa ganoong mga bagay.
Para sa kanya ay malaking kasalanan sa Diyos ang panggagayuma. Pero sa kabilang bahagi ng kanyang utak, tila ba may nagtutulak sa kanya para alamin kung ano nga ba talaga ang magandang epekto ng gayuma. Hindi nakapagdesisyon si Robbie nung mga sandaling yon. Alam niyang hindi biro ang bagay na yon kung kaya't isinantabi na lang muna niya at hindi siya nagmadali. Isa pa, mas nais niyang mahalin siya ni Sonia sa sarili niyang paraan. Gusto niya na busilak ang pagmamahal na isusukli sa kanya ng babae. 11:00 na ng gabi nang dumating si Sonia sa kanilang bahay. Naramdaman yun ni Robbie kung kaya't bumangon siya mula sa pagkakatulog sa sofa. Nakakarinig ang lalaki ng ilang kaluskos at tila may kung sinong hinihingal. Nang sumilip siya sa kanilang kwarto ay nasipat niya si Sonia. Si Sonia na may kahalikan na isang lalaki. Kilala ni Robbie ang lalaking yon, kaya wala siyang nagawa kundi ang manood na lamang sa ginagawa ng dalawa. Kung may lakas lang sana siya ng loob, sa gabing yun pa lang ay napatay na niya si Eman. Ngunit wala. Hindi niya kaya. Mas natatakot pa siyang maiwan ng babaeng si Sonia. Nagsarado na lamang ang kanyang mga kamao. Bumalik siya sa sofa at pinilit na lamang na bumalik sa pagtulog. Kinaumagahan ay nagising siya nang marinig ang dalawang boses na nagtatawanan. Pagdilat niya ng mga mata niya, ay nakita niya agad si Sonia at Eman na kumakain sa hapagkainan. Oh, gising ka na pala. Sumabay ka na sa amin sa pagkain. Mukhang lasing ka kagabi ah. Malamang sa malamang, gutom ka. Wika ni Sonia na natatawa pa. Pare, tara na, kain na. Masarap tong niluto ko. Pangtanggal ng hangover to. Pag-aalok sa kanya ng lalaking si Eman, bumangon si Robbie. Labag man sa kanyang kalooban ay lumapit na lang siya roon. Gutom na rin kasi kung kaya't hindi na niya kaya pang tumanggi. Kumusta naman ang tukaan nyo kagabi? Bungad ni Robbie, nagkatinginan naman ng dalawa. Nakita mo yata kami kagabi, no? Natatawang sabi pa ni Eman sabay nguya. Siya nga pala, Robbie. Sa makalawa ay dito natitira si Eman para mas makapag-ipon siya ng maayos. May bibilin kasi siyang motor para sa trabaho niya. Sabi ni Sonia. Otomatikong nag-init ang ulo ni Robbie nang marinig yon. Para sa lalaki ay isang malaking kalokohan ang naiisip ni Sonia. Seryoso ka ba? Tanong ni Robbie. Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Sagot naman ng babae. Hindi mo ba naiisip yung iisipin ng ibang tao? Pagsasamahin mo talaga kaming dalawa sa iisang bahay? Wala ka na bang hiya? Medyo dumiin na ang tinig ng lalaki dahil hindi talaga nito nagustuhan ang bagong trip ni Sonia. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Bakit? Sila ba nagpapakain sa atin? Hindi naman, di ba? Tsaka, practical tong gagawin ko. At least, 3 na tayong maghahati-hati sa mga bayarin dito. Dapat nga mas matuwa ka eh, para hindi ka na nanghuhula kung anong ginagawa namin ni Eman sa gabi. Paliwanag ni Sonia sa lalaki. Ngumiti-ngiti naman si Eman nung mga sandaling yon na tila ba nang aasar pa kay Robbie. Asawa mo ako, tapos magdadala ka ng ibang lalaki rito? Okay na nga sa akin yung ganitong setup eh, yung dalawa kami. Pero bakit kailangan pang humantong sa tulad ng gusto mo? Napaka-immoral mo na. Buwelta ni Robbie. Asawa ko rin naman si Eman, di ba? Kaya nga 2 kayo eh. Kaya kung anong akin, kanya rin. Kung anong iyo, kanya rin? Tapos kung ano yung akin, kanya rin? Gago ka ba? Hindi na napigilan ni Robbie ang kanyang sarili. Hinampas niya ng malakas ang lamesa dahilan para maglaglagan ng mga kutsara at tinidor. Aba, galit ka? Bakit? Baka nakakalimutan mo, Robbie. Pamamahay ko to. Nakikitira ka lang dito. Alam mo, kung ayaw mo sa gusto kong mangyari, umalis ka na at maghiwalay na tayo. Matapang na sabi ni Sonia. Grabe ka, Sonia. Hindi ka makatao. Hindi makatao tong ginagawa mo sa akin. Sobrang iba ka na. Kung naghahanap ka kasi ng matinong trabaho at hindi ka nagtiti sa malita-kita mo dyan sa construction, di sana matagal na tayo nagpakasal. Mukhang maunaan ka pa nga yata nitong si Eman eh. Robbie, walang matinong babae ang papatol sa lalaking walang pangarap sa buhay. Bakit? Matino ka ba? Kahit napakabasura mo, minahal kita. Galit na sigaw ng lalaki.
Isang sampalang dumapo sa kanyang kaliwang pisngi na siyang napatahimik sa kanya. Ngayon ka lang makakita ng basura na nananampal. Wika ng babae na nanlilisik ang mga mata sa galit. Papatunayan ko sa iyo, Sonia, na ako ang dapat mong piliin. Tandaan mo yan. Oo na. Lumayas ka na sa harapan namin kung hindi ka nakakain. Naglakad na si Robbie palabas ng kanilang bahay. Wala naman siyang ibang matatakbuhan kundi ang kaibigan lang niya na si Jomar. Ang bihira naman pare. Kaaga-aga, umiiyak na naman. Parang hindi ka naman lalaki niyan eh. Sabi sa kanya ni Jomar habang nagkakapi sila sa maliit na garden sa gilid ng bahay nito. Mare, hindi ko na kaya ang pinagagawa sa akin ni Sonia. Kung ano-ano na lang pumapasok sa utak niya. Hindi na siya normal eh. Sabi ni Robbie. Sinabi ko naman sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang babae, tapos isabay mo rin sa kanya. Ganun lang ang labanan. Kung kaya niya, dapat kaya mo rin. Huwag ka papatalo. Sabayan mo siya sa trip niya. Sulsul ni Jomar. Napapailing na lamang si Robbie nung mga sandaling yon. Pare, hindi ko kaya. Hindi ako ganun. Puro ka hindi kaya eh. Subukan mo kasi. Binatukan pa ni Jomar sa ulo si Robbie sa pagbabaka sakaling magising ito sa katotohanan. Bumuntong hininga na lamang si Robbie habang nakatitig sa hawak na kape. Maya-maya lamang ay isang maitim na ideya ang pumasok sa isip niya. Jomar, Oh, saan pwede bumili ng gayuma? Napaayos ang pagkakaupo ni Jomar nang marinig ang sinabing yun ni Robbie. teka. Interesado ka na sa gayuma? Pabulong na wika ni Jomar. Gagawin ko lahat, maging akin lang si Sonia. Kahit ano gagawin ko, kahit gayumahin ko pa siya. Nanginginig ang boses ni Robbie dahil sa galit. Napapapalakpak naman si Jomar sa sobrang tuwa. Yan! Yan ang gusto ko sa tropa ko. Lumalaban! Pumunta tayo ngayon doon sa bilihan ng gayuma. Sabi ni Robbie. Kalma lang, relax. May pasok ako ngayong araw eh. Bukas ng gabi tayo pupunta. Sigurado yan. Tinapik pa ni Jomar si Robbie. 3:00 na ng hapon nang umuwi si Robbie sa kanilang bahay. Wala na si Sonia roon dahil pumasok na yon sa trabaho. Nagkataon naman na day off naman ni Eman kung kaya't yun ang naiwan. Sa sala pa lang ay bumungad agad kay Robbie si Eman na nanonood ng TV sa maliit nilang sala. Agad na nag-init ang kanyang ulo. Ang lalaking yun ang dahilan kung bakit hindi niya masolo-solo si Sonia. Mula nang makilala ni Sonia si Eman, kaunting oras na lamang ang natitira para sa kanya. Kung minsan pa nga ay wala na talagang oras si Sonia para kay Robbie. Ano? Malamig na ba ulo mo? Nakangiting tanong ni Eman. Kailan ka lilipat dito? Tanong ni Robbie ng seryoso. Baka sa Makalawa. Bakit? Excited ka namang makasama ako? Hastig no? Parang headline sa dyaryo. Isang babae kasama ang 2 asawa. Sabi pa ni Emma na may kasama pang aksyon. Masaya ka sa ganon? Tanong ni Robbie. Oo naman. Ikaw lang naman ang hindi eh. Bakit ba ang bitter mo? Sa ganitong setup, pareho lang naman tayo. Sandaling binitiwan ni Emma ng hawak-hawak na remote. Sige, tatanggapin kita rito. Pero ayaw kong pasarap ka lang dito ah. Matuto ka sa gawaing bahay. Robbie, hindi mo na kailangan pang sabihin niya sa akin. Napag-usapan na namin yan ni Sonia. Ikaw sa umaga, ako naman sa gabi. Magdamag pa. Wika ni Eman na tila iniinggit pa si Robbie. Hindi na lamang pinansin ng lalaki ang pangaasar sa kanya ni Eman. Sa isip-isip niya, matatapos din naman ang lahat ng yon. Lalo na kapag natupad na ang binabalak niya na panggagayuma. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Inaabangan na ni Robbie ang text na manggagaling sa kaibigan na si Jomar. Sa gabing yun kasi nila napag-usapan na magpupunta sa bilihan nila ng gayuma. Nang tumunog ang cellphone niya, ay dali-dali siyang tumayo. Tila nabuhayan siya ng dugo nang makita ang pangalan ni Jomar sa screen ng kanyang cellphone. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Eman habang lumalamon sa lamesa. Wala ka ng pakialam dun. Masungit na sagot ni Robbie.
Lumabas na ng bahay si Robbie at nakipagkita na sa kanyang kaibigan. Kakaibang saya at pagkasabik ang nararamdaman ni Robbie sa mga sandaling yon. Magkano dala mo dyan? Tanong ni Jomar habang naghihintay sila ng masasakyan sa bangketa. Pamasahe lang dala ko dito. Sagot ni Robbie. Wala kang pera? Wala. Akala ko libre mo. Total ikaw yung nagsuggest noon. Wika naman ni Robbie. Napakamot na lang ng ulo si Jomar. Hindi nito inakala na maging ang pambili sa gayuma ay sa kanya rin iaasa. Alam mo, kaya ayaw sa ni Sonia eh. Kasi ultimo 5 duling, wala ka. Sige na nga, ako nang bahala. Iritadong sabi ni Jomar at saka sumakay na rin sila sa jeep na huminto. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakarating na sila sa isang pamilihan. Maraming tinda doon na kung ano-anong langis, mga agimat at anting-anting. Ang lugar na yon ay tila ba palengke ng mga manggagamot at albularyo. Nakita mo yan? Ang dami nila, di ba? Pero doon tayo sa kakilala ko. Mas magaling yon. Epektibo talaga. Yung kaklase ko dati, ginayuma yung teacher namin. Ayun, mag-asawa na sila ngayon. Pagmamalaki ni Jomar kay Robbie. Talaga? Ibig sabihin, kapag ginayuma ko si Sonia, ako na lang talaga ang mamahalin niya? Tanong ni Robbie sa kaibigan. Oo naman, pero kalma ka lang ha. Sundin mo lang lahat ang sasabihin sa'yo ng albularyo. Wika ng lalaki. Napatungo na lamang si Robbie sa sinabi ni Jomar. Mga ilang sandali lang ay nakarating na sila kaagad doon. Sa bungad pa lamang ng bahay ay masasabi agad ni Robbie na hindi pangkaraniwan ang lugar na yon. Sigurado ka ba na dito tayo? Tanong ni Robbie na medyo nababahala ang boses. Kalmahan mo lang pre. Pabulong naman na sagot ni Jomar. Ilang sandali lamang ay may lumitaw na ring isang matandang lalaki na may daladala pang tungkod, nakasalamin at maraming burloloy sa katawan. Magandang gabi po, Amang. Pagbati ni Jomar sa matanda. Jomar, nagbalik ka. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Amang sa kanya. Inakbayan ni Jomar si Robbie at saka sumagot. Hindi ako, Amang. Siya po. Ito kasing kaibigan ko, patay na patay sa kalibin niya na may ibang lalaki at wala nang pakialam sa kanya. Kaya kailangan niya ng tulong niyo para muling manumbalik yung pagtingin sa kanya ng asawa niyang si Sonia na malandi naman. Wika ni Jomar na natatawa na lamang sa kanyang pinagsasasabi. Aba, grabe nga ang paglalarawan mo sa babae. Mukhang makabalang mo ka. Siya. Kung gusto mong bumalik siya sa'yo, isa lamang ang alam kong solusyon dyan. Nagkatinginan ng dalawa. Halo-halo na ang nararamdaman ni Robbie sa mga pagkakataong yon. Kaba dahil hindi niya alam kung ano ang magiging resulta ng kanyang gagawin. Saya dahil sakaling ito ay maging matagumpay, muli na niyang makakasama at masosolo ang babaeng si Sonia. Eto, bilhin mo ito sa akin. Sabi ni Amang at iniabot pa kay Robbie ang isang garapo na katamtaman lang ang laki. Paano ko po ito gagamitin? Tanong ni Robbie sa matanda. Ihahalo mo yan sa inumin o kaya sa pagkain ng biktima mo. Kapag nainom niya yan, maghintay ka lang ng 6 na oras sa katatalabang gayuma. Nakangiti at tila nasasabik na wika ni Amang. Astig! O pre, game ka na ba? Excited na ako makita ang resulta. Nasasabik ding sabi ni Jomar. Kinuha na nila ang garapo ng gayuma. Masaya ang kalooban ni Robbie nang sila ay nasa biyahe na pauwi. Pagdating niya sa bahay, naabutan na naman niya si Emma na nanunood ng TV. Pakain-kain lang ng chichirya. Nilingon niya ang kanilang lamesa. Halatang wala pang nagluluto kaya siya na lamang ang nagpresenta. May binabala kasing masama si Robbie kung kaya't inako niya ang paghahanda ng pagkain. Kanina pa kita hinihintay. Sabi kasi ni Sonia ikaw daw ang paglulutuin ko. Masarap ka raw daw magluto Sabi ni Eman at nakangiti pa sa kanya ng nakakaloko. Oo, totoo yun. Ako nang bahala magluto. Mag-relax ka lang dyan. Papauwi na rin ba si Sonia? Kaya dapat may nakahain na kagad na pagkain. Nakangiting wika ni Robbie.
Ipinagtaka naman yun ni Eman dahil hindi niya alam kung bakit tila ang bait yata ni Robbie sa kanya. Agad nang pumunta ang lalaki sa kusina. Palihim niyang inilabas ang garapon na may lamang gayuma. Nagluto siya ng sopas. Alam kasi niya na sa ganung tag-ulan ay mahilig si Sonia sa ganon. Makalipas lang ang ilang oras ay natapos na rin ang pagluluto ni Robbie. Sakto naman nakararating lang din ni Sonia galing sa trabaho. May pagkain na ba? Tanong ng babae habang nakasimangot. Mahal, nagluto ako ng sopas para sa'yo. Eto, tikman mo. Inilapag ni Robbie ang isang mangkok ng sopas sa lamesa. May lagnat ka ba? Anong nakain mo? Tanong ni Sonia. Bakit? Masama bang bumawi? Pasensya na sa pagiging magaspang ng ugali ko ha. Isipin mo na lang na peace offering ko yan. Sabi na lamang ni Robbie. Tumango na lamang si Sonia. Eman, dalhin mo ito sa kwarto ko. Doon ako kakain. Sabi ni Sonia. Parang aso naman si Eman na dali-daling tumayo at kinuha ang mangkok. Halos magtatatalon sa tuwa si Robbie sa mga pagkakataon na yon. Sa sobrang tuwa ay lumabas siya ng kanilang bahay. Kahit maulan ay tumakbo siya papunta sa kaibigang si Jomar. Pre! Tawag niya sa lalaki habang siya ay nasa labas ng gate. Oh, gago! Bakit ka nagpapaulan? Pumasok ko nga dito! Sabi naman ni Jomar sabay abot sa kanya ng payong. Good news pare! Yung pinakain ko kay Sonia, nilagyan ko ng gayuma. Pre, mamahalin na rin niya ako! Napapasabunot pa si Robbie sa kanyang buhok sa sobrang tuwa. Eh dapat pala, mag-celebrate tayo. Teka, anong oras na ba? Uy, 7:00. Mamayang 1:00, epekto na yung gayuma. Tara, pag-inuman muna tayo. Akong bala. Tuwang-tuwang wika ni Jomar. Bumili agad ng alak ang dalawa sa malapit na tindahan. Naglaklak ang dalawa at sinabayan pa nila ang malakas na pagbuhos ng ulan. Halos 2 oras lang silang nag-inom. Nang makaramdam na ng tama ay nagpasya na rin si Robbie na umuwi. Salamat pare ha. The best ka talaga. Di bale, babawi rin ako sa'yo kapag nagkabalikan na rin kami ni Sonia. Pangako yan pre. Babawi ako sa'yo. Nauutal na wika ni Robbie dahil sa kalasingan. Wala yun. Ikaw pa ba? Tropa kita eh. Natatawa namang sagot ni Jomar. Naglakad na rin palayo si Robbie. Basang-basa siya ng ulan ngunit hindi niya nararamdaman ng lamig. Ang tanging tumatakbo lamang sa kanyang utak noon ay ang nalalapit na pagbabalik ng babae sa kanyang piling. Patay ang ilaw sa sala nang pumasok na siya ng bahay. Napangisi na lang si Robbie nang mapagtanto na magkasama na naman ang dalawa. Sige lang Eman. Magpakasaya ka kay Sonia ngayon. Mamayang 1:00, sa akin na siya ulit babalik. Tapos ikaw, basura ka na sa kanya. Wika ni Robbie sa kanyang sarili. Dumiretso siya sa banyo at naligo. Mahilo-hilo pa siyang tumapat sa kanilang naglolokong shower. Paglabas niya ng banyo ay nagulat siya dahil nasa harapan pala niya si Eman. Nakatingin lang sa kanya ng seryoso. Oh, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Robbie na noong mga sandaling yon ay nabawasan na rin ang tama. Nakatayo, nakatingin, bakit? Masama ba? Tanong din ni Eman. Napailing na lamang si Robbie. Hindi na niya pinansin ng lalaki at pumunta na lamang siya sa kanyang kwarto. Mamaya lang din, hindi na namin kailangan magbukod ng kwarto. Sa iisang kwarto na kami magsasama ni Sonia. Tingnan lang natin Eman, ikaw naman nagmagmumukhang kawawa. Wika ni Robbie matapos isara ang pinto. Nang makapagbihis na ay humiga ng lalaki sa kama. Hindi na niya namalayan ang sarili. Nakatulog na pala siya at hindi na niya nabantayan pa ang oras. Pagdating ng 1:00 ay may nararamdaman si Robbie na tila may kamay na humahaplos sa pisngi niya. Nakaramdam din siya ng mga halik sa kanyang leeg. Naramdaman niya na tila hindi labi ni Sonia ang dumadampi sa kanya. Hindi ganun katigas ang labi ng babae. Nang maalimpungatan ay agad siyang dumilat. Pagbangon niya ay nakabukas na ang pinto ng kanyang kwarto pero wala namang tao kundi siya lang.
Nananaginip lang ba ako? Nagtataka niyang tanong. Kinaumagahan ay maagang nagising si Robbie. Pagpunta niya sa sala, nagtataka siya kung bakit tila wala namang nangyari kay Sonia. Normal pa rin ang kilos nito, ni hindi nga siya nagawang tingnan ng babae. Bakit hindi tumalab yung gayuma? Inubos ko na yun ah. Nagtatakang tanong na lamang ni Robbie sa kanyang isipan. Sabay-sabay silang nag-agahan ng mga sandaling yon. Habang nakatingin siya kay Sonia, hindi niya namamalayan na nakatingin din pala sa kanya si Eman. Nang mapadako ang tingin niya sa lalaking yon, pakiramdam niya ay may alam si Eman sa ginawa niya. Kakaiba kasi ang ngiti ng lalaki. Makahulugan, mahiwaga. Madaling araw pa ang uwi ko rito. May team building kami. Kayong dalawa na muna ang bahala sa pamamahay na to ha. Umayos kayong dalawa. Sabi ni Sonia sa kanila. Tumangon na lamang si Robbie habang si Emma naman ay pangiti-ngiti lang. Tila may nagbago sa lalaki na hindi naman matukoy ni Robbie. Lumipas ang ilang oras ay nakaalis na rin ang babae. Si Robbie at Emma na lamang ang nasa bahay. Tulad ng dating gawi ay nasa loob lang ng kwarto si Robbie, habang si Emma naman ay nasa sala at nanunood. Pre, bakit ganun? Peke yata yung gayuma na binili natin. Walang talab kay Sonia eh. Hindi man lang ako pinansin. Di ba dapat magiging patay na sa akin yon? Bakit walang ipik? Sunod-sunod na sabi ni Robbie habang kausap niya si Jomar sa kabilang linya. Sigurado ka bang nakain ni Sonia yung binigay mo? Baka naman hindi niya nakain. Tanong naman ni Jomar. Sigurado ako pre. Dinala ni Emma ng sopa sa kwarto nila. Sigurado ako nakakainin yun ni Sonia. Yun kasi ang paborito niya na sopas. Maghintay na lang muna tayo. Baka naman delay lang yun. Kalmahan mo lang bro. Sabi na lang ni Jomar. Sige, maghihintay pa ako ng hanggang mamaya. Kapag wala pa rin, babalikan natin si Amang. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay nakaramdam ng antok si Robbie. Wala naman siyang ibang gagawin sa labas kaya naisipan na lang niyang matulog. Bukas ang bintana ng kanyang kwarto kaya malayang nakakapasok ang hangin mula sa labas. Dahilan yon para mas lalong yakapin ang lalaki ng antok. Napasarap ang tulog ng lalaki at hindi na niya namalaya ng oras. Nagising na lamang siya dahil naramdaman niyang tila may nakatabi sa kanya. Pag-ikot niya sa kabilang parte ay naroon si Eman, nakahiga sa tabi niya at direktang nakatingin sa mga mata niya. Uy! Tarantado ka! Bakit ka nakahiga sa tabi ko? Galit na tanong ni Robbie. Bumangon si Eman at saka umupo lang sa dulo ng kama. Robbie, alam mo bang alam ko ang ginawa mo? Nakangiting wika ni Eman sabay kindat sa lalaki. Anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang magkaila. May gayuma ang sopas na binigay mo kay Sonia. Biglang kinabahan si Robbie nung mga oras na yon. Paano mo nalaman? Tanong ni Robbie sa nanginginig na boses. Paano ko nalaman na may gayuma? Siyempre, tinikman ko. Inubos ko. Kaya eto ko ngayon sa harapan mo, Robbie. Hinahanap-hanap kita. Nang tingnan ni Robbie ang mga mata ni Eman ay nanlilisik yon at kulay pula. Huwag kang lalapit sa akin! Sigaw ni Robbie, ngunit wala na siyang nagawa nang makulong siya ni Eman sa mga bisig nito. Di hamak na mas malaki ang katawan ni Eman sa kanya kung kaya't hindi agad siya makawala. Robbie, akin ka lang. Hindi ko alam pero parang sinasabi ng puso ko na mahal kita. Alam kong mali pero mahal kita, Robbie. Mahal na mahal kita. Nakakuha ng tiyempo si Robbie at naitulak niya si Eman sa gilid. Kadiri ka! Kilabutan ka nga sa sinasabi mo! Si Sonia ang gusto ko at hindi ikaw! Baka mapatay pa kita eh! Galit na wika ni Robbie. Si Sonia? Pagkatapos mo akong gayumahin, si Sonia ang gusto mo? Hindi yung pwede! Ako lang dapat! Hindi dapat si Sonia! Kung ayaw mo sa akin, kailangan mawala si Sonia! Kinabahan si Robbie sa sinabing yon ni Eman. Ibang-iba na si Eman sa puntong yon. Tila wala na ito sa sarili. Nilamon na yon ng gayuma na dapat ay para kay Sonia. Gago ka kasi! Bakit mo kinain? Hindi naman dapat para sa'yo yun! Wika ni Robbie. Robbie, naguguluhan ako eh. Bigla kitang minahal. Pangako, Robbie.
Hindi ko hahayaan na may ibang manakit sa'yo. Puprotektahan kita. Kung kinakailangan kong patayin ang aagaw sa'yo, gagawin ko yon para sa akin ka lang. Mahal na mahal kita, pare. Biglang lumapit ulit si Eman kay Robbie. Hinawakan ni Eman ang dalawang kamay ni Robbie. Masyadong malakas ang lalaki. Hindi magawang pumalag ni Robbie dahil sa kakaibang puwersa na meron si Eman. Halos masukasukan na lamang si Robbie nang sapilitang pinaghahalikan siya ni Eman. Sa labi, sa mukha, sa liig, sa dibdib at sa kung saan-saan pa. Puputok na ang ugat sa kamay ni Robbie dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Eman. Nang subukan niyang pumalag, ay sinuntok lamang siya ni Eman sa mukha. Dahilan para makaramdam siya ng matinding pagkahilo. Pakiusap, Robbie. Ayaw kitang saktan dahil mahal kita. Kaya huwag ka nang pumalag. Hayaan mo na akong ipadama sa iyo ang pagmamahal kong ito. Mahal kita, pare. Sa una ay umiiyak pa si Eman, ngunit kalaunan tila nababaliw na ito sa kakatawa. Wala nang nagawa pa si Robbie noong mga sandaling yon. Tila nawalan siya ng lakas para pigilan ang kademonyuhan ng lalaking kaagaw niya kay Sonia. Binaboy ni Eman ang katawan ni Robbie. Sinubukan ni Robbie na iligtas ang kanyang puri, ngunit isang suntok ang natatanggap niya sa tuwing siya ay papalag. Umiikot na ang paningin ni Robbie. Ang nakikita niya lamang niya ay ang mukha ni Eman na bakas ang gayuma sa mukha. Makalipas lang ang ilang minuto, natapos na rin ang makamundong ginawa ni Eman sa kanya. Robbie, akin ka lang ha. Ako lang dapat ang mahal mo, hindi si Sonia. Naiintindihan mo ba ako? Akin ka lang. Wika ni Eman bago ito umalis. Iniwan siya ng lalaki na parang basahan sa sahig. Hirap na makabangon si Robbie dahil tila winasak ni Eman ang kanyang puwet. Hindi na rin stable ang paningin niya dahil bahagya pa rin siyang nahihilo. Hinanap niya ang kanyang cellphone. Nakita niya yon sa ibaba ng kama. Dali-dali siyang nagdial ng numero ni Jomar para sana humingi ng tulong. Sagutin mo, Jomar. Sagutin mo. Bulong na lamang niya sa sarili na makailang subok na kontakin ng kaibigan. Dahil hindi sinasagot ni Jomar ang tawag, ay nagpadala na lamang siya ng text message. Pinilit niyang tumayo noong mga sandaling yon. Maraan siyang naglakad papunta sa hagdanan. Pagsilip niya sa sala ay naroon si Eman. Nakangiti habang nanonood ng TV. Gusto niya sanang tumakbo na lamang palabas o kaya'y sumigaw para humingi ng tulong. Ngunit sa itsura pa lamang ni Eman, mukhang hindi siya bubuhayin ng lalaki kapag ginawa niya yon. Bumalik na lamang si Robbie sa kanyang kwarto. Naisipan niyang tumalon na lamang sa bintana dahil yun na lamang ang tanging daan para makalabas. Nang iakyat na niya ang kanyang isang paa, ay bigla na lamang may humila sa kanya sa likuran. Oo, saan ka pupunta? Pupuntahan mo ba si Sonia? Ha? Ang kabit mong si Sonia? Bumalandra si Robbie sa sahig dahil sa ginawa ni Eman. Pagkatapos kitang paligayahin kanina, si Sonia pa rin ang hinahanap mo? Galit na wika ng lalaki at kinuha ang cellphone ni Robbie. Binasag yun ni Eman hanggang sa magkandadurog-durog na ito. Eman, nasa ilalim ka ng maling gayuma. Lumabang ka. Hindi ikaw yan. Espiritu ng gayuma ang nagpapatakbo sa utak mo. Lumabang ka. Tanging sabi na lamang ni Robbie. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ang mahalaga sa akin ay ikaw at ako. Sa oras na malamang kung tatakas ka at si Sonia ang mahal mo, papatayin kita. Akin ka lang, Robbie. Akin ka lang. Pinagsisisipa siya ni Eman hanggang sa mapadapa na naman siya sa sahig. Tinigilan lang siya ng lalaki nang sumusuka na siya ng dugo. Pulang-pula ang mata ni Eman noong mga sandaling yon. Tila sinasapian niyo ng dyablo. Dapat pala, hindi ko ibinuhos lahat ng gayuma. Pagsisisi na lamang ni Robbie. Nanatili lamang siyang nakadapa sa sahig noong mga sandaling yon. Hirap na siyang makakilos dahil sa sobrang bugbog na ang kanyang katawan. Nakaidlip si Robbie. Yun na lamang ang naiisip niyang pahinga. Hiniling niya na sana ay hindi na siya magising.
Kaso dismayado siya nang magising siya habang nasa gilid si Eman na nakangiti sa kanya ng nakakaloko. Oy, gising ka na pala, mahal ko. Sabi ni Eman sa kanya. Inilagay ni Eman ang ulo ni Robbie sa kanyang mga bisig. Tila ginawa niya itong sanggol si Robbie habang hinahaplos ang namamagang mukha ng lalaki. Pakiusap, patayin mo na lang ako. Patayin mo na lang ako, Eman. Sabi ni Robbie. Umiling si Eman. Hindi pwede, Robbie. Di ba, nagmamahalan pa nga tayo. Kaya hindi ka pwedeng mamatay. Kung sino man ang dapat mamatay, yun ay walang iba kundi si Sonia. Kasi siya lang naman ang sagabal sa atin, hindi ba? Di ba? Tila nababaliw na wika ni Eman. Kitang-kita talaga sa mukha ng lalaki ang kapangyarihan ng gayuma. Wag mo idadamay si Sonia. Ako na lang. Ako naman ang may kasalanan kung bakit ka nagkaganyan eh. Ako ang dahilan kung bakit ka nagayuma. Manahimik ka! Wala kang sasabihin dahil ako lang ang nakakaalam kung ano ang mas makabubuti sa relasyon nating dalawa. Puwersahang pinatikom ni Emma ng bibig ni Robbie. Mga ilang sandali lang ay may narinig na silang boses ng isang babae, si Sonia. Saka lamang napagtanto ni Robbie na madaling araw na pala. Eman, Robbie, bakit pa kayo nagsisigawan dyan? Sabi ni Sonia. Agad na binitiwan ni Eman si Robbie ng padabog. Nataranta naman si Robbie noong mga sandaling yon. Batid niyang may mangyayaring hindi maganda sa babae. Ngunit wala siyang magawa noong mga sandaling yon. Masyado ng bugbog ang katawan niya. Wala na siyang sapat na lakas para iligtas pa si Sonia. Pakiusap, huwag mo sasaktan si Sonia. Pakiusap, Eman. Sabi ni Robbie sabay ubo. Hindi nagsalita si Eman at nag-abang lang ito sa pagdating ni Sonia. Pagbukas ng babae ng pinto ay nakita niya agad si Robbie na nakahandusay sa sahig. Napadako ang tingin ni Sonia kay Eman na nakatayo lamang sa gilid. Eman, anong ginawa mo kay Robbie? Tanong ng babae. Sonia, mahal, umalis ka na. Hindi na si Eman yan. Wika ni Robbie. Anong sinasabi? Bigla na lamang sinakal ni Emma ng babae at saka idinikit sa dingding. Ikaw babae ka. Ikaw ang dahilan kung bakit ayaw sa akin ni Robbie. Kahit anong gawin ko, ayaw niya akong mahalin dahil sa'yo. Binalibag ni Emma ng babae sa gilid. Ano ba nangyayari sa'yo, Eman? Ikaw ang gusto ko at hindi si Robbie. Bakit? Manahimik kang babae ka! Kilabutan ka sa sinasabi mo. Kunwari ka pa, balak mong agawin sa akin si Robbie. Kami lang ni Robbie ang para sa isa't isa. Hindi mo kami mapaghihiwalay. Sa mga sandaling yun ay nag-iba na ang tono ng boses ni Eman. Tila gasgas na ang lalamunan ni Eman habang sumisigaw. Walang habas nitong hinahawakan sa buhok si Sonia. Pinagsasampal nito ang mukha ng babae. Inuntog sa kanto ng kama at pinagbabalibag sa dingding. Wala ka nang magagawa, Robbie. Ako na ang mamahalin mo dahil papatayin ko na itong si Sonia mo. Nalilisik ang mga matang wika ni Eman. Pakiusap, wag Eman, wag! Sigaw ni Robbie. Sinubukan niyang tumayo ngunit paulit-ulit lang din siyang natutumba. Muling pinagsusuntok ni Eman ang mukha ng babaeng tila nawalan na ng malay. Lupaypay na si Sonia. Hindi na ito gumagalaw ngunit patuloy pa rin si Eman sa kanyang ginagawa. Nagkalat ang dugo sa buong kwarto, sa sahig, sa dingding at sa kama. Punong-puno na rin ng dugo ang mukha at dibdib ni Eman. Walang ibang tumatakbo sa utak nito kundi ang pagmamahal niya kay Robbie na hindi niya maintindihan kung saan nagsimula. Nang tuluyan ng mawasak ang mukha ni Sonia ay saka lamang tumigil si Eman. Nagawa pa nitong tumawa nang makitang wala ng buhay ang babae. Robbie, makakapamuhay na rin tayo ng magkasama. Wala nang hahadlang sa atin, mahal ko. Tumakbo palapit si Eman at niyakap ng mahigpit si Robbie. Diablo! Tanging sabi na lamang ni Robbie. Diyan ka lang ha, ipagluluto lang kita ng makakain mo, okay?
Nakangiting sabi ni Eman sabay agad ding bumaba ng kusina. Tiningnan ni Robbie ang babaeng si Sonia. Punong-puno ng dugo ang buong katawan. Mayak-yak si Robbie habang pilit na gumagapang palapit sa babae. Nung mga sandaling yon, labis na pinagsisisihan ni Robbie ang kanyang naging desisyon. Kung hindi lang sana siya pumayag sa panggagayuma, hindi sana hahantong ang lahat sa malagim na pangyayari. Sonia! Sonia! Tawag niya sa babae habang pilit na inaabot ang dugo ang kamay nito. Patawarin mo ko. Gusto ko lang naman na bumalik tayo sa dati. Gusto ko lang naman na mahalin mo ko ulit. Gaya nung una tayo nagkakilala. Noong tayo pa lang. Sonia, patawad. Hindi ko sinasadya ang lahat. Patawarin mo sana ako. Patawarin mo ako. Hagulgol na wika ni Robbie. Maaabot na sana niya ang kamay ng babae nang biglang bumalik na si Eman. Walang hiya! Umalis lang ako saglit! May ginawa na kagad kayong kabalbalan! Galit na naman na lumapit si Eman sa kanila at pinagtatatadyakan ang ulo ni Sonia. Nagmamakaawa ko sa iyo, Eman. Pakiusap, tama na. Sabi ni Robbie. Kung hindi ka lang din magiging akin, mas mabuti pang mamatay ka na lang din para wala nang makinabang sa'yo! Hinawakan ni Eman sa buhok si Robbie. Kinaladkad nito si Robbie papunta sa sala. Binalandra siya ni Eman sa sahig at kumuha ng kutsilyo sa kusina. Sige, patayin mo na lang ako. Sigaw ni Robbie. Nung mga sandaling yon ay tanggap na ni Robbie ang kanyang kapalaran. Handa na siyang mamatay, ngunit bigla na lamang dumating ang kaibigan niyang si Jomar. Ayun o! Huliin niyo siya! Sigaw ng lalaki na may mga kasamang pulis. Nabasa na pala nito ang mensahe ni Robbie kung kaya't agad itong tumawag ng kapulisan. Wala nang nagawa si Eman nung mga sandaling yon. Pinagtulungan siyang pusasa ng mga pulis. Wag! Wag niyo akong ilayo kay Robbie! Mahal ko siya! Mahal ko si Robbie! Sigaw ni Eman bago siya tuluyang makaladkad ng mga pulis papasok ng sasakyan. Pare, huwag ka mag-alala. Dadaling ka namin sa ospital. Wika ni Jomar. Pare, si Sonia, sa taas. Nandun siya sa taas. Mahinang sabi ni Robbie at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nagkamalay si Robbie na nasa ospital na siya. Masakit ang buong katawan. Namamaga ang kanyang muka at halos mahirapan na siyang makakita. Pagtingin niya sa gilid ay naroon si Jomar. Pare, gising ka na pala. Salamat sa Diyos. Akala ko hindi ka na magigising eh. Pare, pang-apat na araw mo na dito. Pagkarinig ni Robbie noon, ay agad niyang naalala si Sonia. Si Sonia. Tanong niya kay Jomar. Pare, pasensya na pero wala na si Sonia eh. Nakaburol siya ngayon sa kanila. Si Emma naman, nakakulong na. Kinakausap siya ng mga pulis pero wala raw siyang maalala sa lahat ng nangyari. Paliwanag na lamang ni Jomar. Naiyak na lamang si Robbie nung mga sandaling yon. Wala siyang magawa kundi manatili sa ospital at magpagaling. Gustuhin man niyang dumalaw sa burol ni Sonia ay hindi pwede. Lalo pat nalaman niya na nandun sa burol ang tunay na asawa ni Sonia. Hanggang sa huli, tinanggap na lamang niya na mananatili na siyang kabit ni Sonia na kagaya ni Eman. At ang pinalabas na dahilan ng pangyayaring yon ay isang love triangle. Wakas!